Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, alam niyo po ba ang pinakamakapangyarihang dasal? Minsan nakakalimutan nating sabihin ito. Tulong. Alam ko po marami sa atin, pag-uumpisa pa lang ng araw, pagkagising tayo nagpapasalamat. Pero kung babasahin nyo, bubuksan nyo ang Biblia, halos na mga salmo, ganito nag-uumpisa na manalangin, makiusap sa Diyos. Sinasabi, tulungan mo ako, Panginoon. At yan din ang maririnig natin sa ating Ebanghelyo. Sabi ng Panginoon, humiling kayo at pagbibigyan kayo. Ask, and you shall receive. Kaya mga kapatid, kahit na hindi pa natin natatanggap ang ating hinihiling sa Diyos, huwag tayong magsasawa, huwag tayong hihinto, huwag tayong mapanghihinaan ng loob na palaging humingi ng tulong sa Diyos. Lalong-lalo na kung tayo nagdarasal na may kababaang loob, lalong-lalo na kung tayo ay humihiling sa Kanya na may malinis na puso. Ipagkakaloob ng Diyos sa atin ang kailangan natin at higit pa sa ating mga hinihiling sa Kanya. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo nagduda, tayo tumigil sa pagdarasal, sa mga pagkakataon din na tayo'y nanalangin, pero humihiling tayo sa pansarili lang nating gusto o pagnanais. Pagsisihan natin ito, mga pagkakataon na kung saan hindi rin natin sinundan ang kagustuhan ng Diyos. Miling tayo ng tawad sa Kanya para tayo makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong kinalulugod. Gayon din ang diwang ganapin ito agad at lubos, upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabubuhay nang walang pagtatangkilik mo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahan tutulong kung hindi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa. At ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila.
Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leyong si Asuero upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabuatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Naghahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa takas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tubting lahat. Ang dahilan nito, Panginoon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanya malagad, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo ng ahas kung humihingi siya ng isda? Kung kayong mga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong mga kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Napansin niyo po ba ito kung kayo ay palabasa ng Biblia? Kapag nagbibigay ang Diyos, palaging sobra. Amen?
nung humingi ng anak si Abraham sa Diyos. Hindi lang anak ang binigay ng Panginoon sa kanya, kung hindi isang bansa. Abraham became the father of a nation. Nung humiling si Hana ng anak, binigyan siya hindi lang po ng anak, kung hindi ang anak niya naging propeta. Yan si Samuel. Noong humiling si propeta Elijah, na mamatay na, nadidepress siya, sinasabi niya sa Diyos, Panginoon, kunin niyo na ako. Pero sa pamamagitan po ng anghel, nagpadala ng tinapay, pinakain itong si Elijah. Lumakas siya. Nakapaglakbay siya muli ng napakalayo. Nung humingi ng katalinuhan si Haring Solomon, binigyan po ng Diyos si Solomon hindi lang ng kayamanan, kundi karangalan. At sa unang pagbasa, narinig po natin, itong si Reyna Esther, humihiling sa Diyos, palakasin ang kanyang loob para kausapin ang hari. At dahil po dito, nagbunga ng kaligtasan ng mga Hudyo. Natalo nila ang kanilang mga kalaban na lumulusob na sumasakop sa kanila. This is the good news, my dear friends, that when you ask God, God will give you so much more. Sobra pa ang ipagkakaloob ng Diyos sa iyo kung ikaw ay hihiling lang sa Kanya. Pero, karanasan din po natin, hindi po ba? Ang tagal-tagal na nating humihiling sa Diyos. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Para bang hindi naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin. Humihingi ka ng pera, pero bakit patong-patong na utang ang dumarating pa? Humihiling ka na agad gumaling, pero dumaragdag pa, dumadami ang sakit mo. Nagdadasal ka na magkaayos na kayo ng asawa mo, pero bakit parang araw-araw mas lumalala siya, mas umiinit ang ulo, nawawala na siya ng respeto, pagmamahal sa iyo? Sabi naman ni Jesus sa Ebanghelyo, napakalinaw, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. Ano ba ang problema kapag humihingi tayo, pero bakit hindi tayo pinagbibigyan ng Diyos sa ating mga hiling? Remember this, my dear friends. Whenever we do not receive what we ask for from God, the problem is not with God. The problem lies with us. May hadlang sa ating paghingi sa Kanya. Kaya hindi tayo pinagbibigyan ng Diyos minsan. Ano po ang mga ito? Una, hindi mo nakukuha ang iyong hiling dahil ang hinihingi mo ay hindi makakabuti sa iyo. Sabi nga po ni Jesus, balikan niyo ang mabuting balita. Magbibigay ka ba ng bato sa anak mo kung humihingi ito ng tinapay? Magbibigay ka ba ng ahas sa anak mo kung humihingi siya ng isda? Mga kapatid, kaya wala pa ang pinagdadasal mo kasi alam ng Diyos, makakasama sa iyo ang hinihingi mo. Kahit wala pa sa iyo ang hinihiling mo, tandaan mo ito, unawain mo. May grasya pa rin na pinagkakaloob ang Diyos sa iyo. Maaaring wala pa ang iyong hiniling, pero marami tayong tinatanggap na hindi naman natin hinihingi sa Diyos. Hindi po ba? Ang mga panalangin na hindi sinasagot ng Diyos ay minsan grasya din para sa iyo. Amen? Unanswered prayers are also a blessing. And also remember, my dear friends, that when you get what you want, that is God's direction. When you don't get what you want, that is God's protection. Hindi ibibigay ng Diyos sa iyo ang anumang bagay na makakasama sa iyo. Also understand this, my dear friends. If you do not have it, you don't need it. Amen?
Kung wala pa sa'yo, hindi mo kailangan yan. Ang nasa iyo ngayon ay nakakatulong sa'yo. Kahit na sabihin mo, marami kang utang, naghihirap ka, malubha ang iyong sakit, nagre-rebelde ang iyong anak, hindi kayo magkasundo ng iyong kapatid, sinisiraan ka ng mga kaopisina mo, o namatayan ka ng iyong minamahal. All that you have now is there to make you better. It is there to make you stronger. It is there to make you holier. Pangalawa, kaya hindi mo nakukuha ang gusto mo kasi humihingi ka na hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Napakaganda nga po ng sabi, nakasulat, read this, in the first letter of St. John, chapter 5, verse 14, it says, if we ask anything according to His will, God will hear us. Ang makapangyarihang dasal ay yung pinagdadasal mo na magawa mo ang kagustuhan ng Diyos. Wag lang puro ikaw. Wag lang puro yung iyong gusto. Pero pag nagdadasal ka, sabihin mo, Panginoon, magawa ko po sana ang gusto niyo. The secret to effective praying is not asking what you want, but allow your hearts to be aligned to God's will. Bakit ba minsan hindi mo nabubuksan ang isang pintuan? May susi ka naman. Ano po ang problema? Baka mali ang susi na iyong ginagamit. Di po ba? O baka tama ang iyong susi, mali ang pintuan. Di po ba? Kapag match, naaayon ang pintuan at ang susi, madali na mabubuksan mo yan. Amen? Ganyan din, mga kapatid, pagdating sa ating pagdarasal. Kung nakaakma ang kagustuhan natin sa kagustuhan ng Diyos, kung pinagdadasal mo ay naaayon sa gusto ng Diyos, magbubukas din ang pintuan ng langit para sa iyo at uulan ng napakaraming grasya at pagpapala. Amen? Yan po ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Dito sa kanyang turo, knock and the door will be open to you. Pagbubuksan ka lang ng Diyos kung ang nasa puso mo ay ang kagustuhan niya. Amen? Pangatlo at kahuli-hulihan, kung wala pa sa iyo ang hinihiling mo, kung hindi mo pa natatanggap ang hinihiling mo sa Diyos, baka naman ikaw ay humihiling habang ikaw ay nagkakasala. Kaya wala pa sa iyo ang iyong hinihiling. Baka naman humihingi ka habang nabubuhay ka sa pagkakasala. What blocks us from receiving what we ask from God is our unrepented sin. Sabi po yan, napakalinaw. Read in Psalm 66 verse 18. If we cherish sin in our hearts, the Lord will not listen. Cherish. Ano pong ibig sabihin ng salitang ito? Tinanggap mo, tinago mo, pinapahalagahan mo ang kasalanan. Ang kasalanan natin talaga, ang hadlang lang, ang balakid. Kaya madalas, hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga hinihiling. Basahin nyo rin po, napakaganda sa libro ni Propeta Isaiah, chapter 59, verse 1 to 2. Dahil po sa ating mga kasalanan, bingi daw ang Diyos sa ating mga panalangin. Pag ikaw ay nagkakasala, tinatago ng Diyos ang kanyang muka sa iyo. At napakaganda po ng expression na yon, alam po ng mga Hudyo. Kapag pinakita ng Diyos ang mukha niya sa iyo, para po itong pagpapakita ng muka ng isang magulang sa kanyang sanggol. At ano po nararamdaman ng isang sanggol pag nakikita niya ang muka ng kanyang magulang? Di ba? Natutuwa siya. Kapag tinatago ng magulang ang kanyang muka sa kanyang anak, anong ibig sabihin? Nagagalit siya.
At ano ang mararamdaman mo pag hindi mo nakikita ang muka na iyong minamahal? Nalulungkot ka. Di po ba? Kapag naging malinis na tayo sa ating mga kasalanan, doon natin makikita ang muka ng Diyos na magbibigay sa atin muli ng tuwa at ng ligaya. Amen? Sin is what separates us from God. Kailangan natin maunawaan yan. At kapag malayo tayo sa Diyos, mahirap para sa Panginoon na tayo'y basbasan. Maaari ang iba sa inyo, sasabihin po sa akin, pero Father, di po ba nakasulat din naman sa Biblia, mahal po tayo ng Diyos. Nakasulat po yan sa Romans chapter 8 verse 31. Walang ibang makakapaghiwalay sa atin kay Kristo dahil sa kanyang pagmamahal. Opo, tama po yan. Mahal po tayo ng Diyos. Pero, tandaan niyo ito, pwede din tayong mahalin ng Diyos at manatili siyang bingi sa ating mga tawag. Amen? Pwede tayong mahalin ng Panginoon, pero mananatili siyang malungkot dahil sa mali at masama na ating mga ginagawa. Para bang kayo po mga magulang, hindi po ba? Mahal na mahal niyo ang inyong mga anak, pero aminin niyo ito kapag sila'y nagkakasala sa inyo, kapag meron silang nagagawang hindi tama, nalulungkot din po kayo sa kanila. Hindi po ba? Mahal niyo sila, pero nandun yung lungkot. Sabi po ni Jesus, kumatok kayo at pagbubuksan kayo. Pero paano tayo pagbubuksan kung sobrang baho natin sa kasalanan? Kahit naman po kayo, mga magulang, di ba? Hindi nyo pinapapasok sa inyong mga kabahayan ang inyong mga anak kung madudumi ang kanilang mga paa. Ganyan din po, mga kapatid, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung marungis ang ating budhi dahil sa ating paulit-ulit na pagkakasala. Oo, mabait ang Diyos. Oo, mapagbigay ang Panginoon ng sobra-sobra. Pero kapatid, tandaan niyo po ito, ang tatlong dahilan bakit minsan kahit na humiling ka, hindi ka pinagbibigyan ng Diyos. Una, baka naman humihiling ka na hindi makakabuti sa iyo. Pangalawa, baka humihingi ka na hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos. At pangatlo, baka humihiling ka habang ikaw ay nabubuhay pa sa pagkakasala. Kapatid, kung gusto mong sumagot agad ang Panginoon sa iyong mga kahilingan, sa iyong mga hinihingi, una, magpakumbaba ka. Pangalawa, magsisi ka. Pangatlo, maging mas mabuti ka ngayon sa iyong mga minamahal at sa mga nahihirapan sa buhay. Kung gagawin mo ang mga bagay na ito, sigurado, anuman ang hilingin mo, ipagkakaloob niya, hindi lang kakaunti, kundi sobra-sobra, siksik, liglig, at umaapaw. Amen. Mga kapatid, tumayo po tayo ngayon, alay natin sa Diyos ang ating mga dasal, panalangin. Nangako si Jesus, ating narinig sa mabuting balita, na humingi at tayo'y pagbibigyan niya. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit na may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Sa buong simbahan sa daigdig, naway lumaganap ang matahimtim na pananalangin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong nalululong sa masasamang bisyo at nakasadlak sa kasalanan, naway umingi ng kapatawaran, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway manatili sa pananalangin, kahit tayo ay pinanghihinahan ng loob. Dahil sa mga kabiguan sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit,
Pinasasalamatan ka namin sa pandinig mo sa aming mga kahilingan. Tulungan mo kami na lagi magtiwala sa mga paraan ng iyong pagmamahal at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at ang mga alay na aming inihahain, upang paunlakan mo ang aming pagdulog at ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos yung mga puso at diwa. Itanaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang na muling pagkabuhay, kaisa ng iyong anak na minamahal. Aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay pinapakinabangan mo sa inihahain para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Pagkaloob mo ngayon at sa hinaharap, ang idinudulot nitong walang maliw na lunas. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan po natin mga kapatid, kapag hindi natin natatanggap ang ating hinihiling sa Diyos, ang problema ay wala sa Diyos.
Ang problema, maaari, ay dahil sa atin. Una, dahil lang iyong hinihiling ay hindi nakakabuti sa iyo. Pero pangalawa, hindi ka humihingi ayon sa kagustuhan ng Diyos. At pangatlo, dahil habang ikaw ay humihingi, nananatili ka pa rin sa buhay pagkakasala. Kaya nga po mga kapatid, para mabilis kang makatanggap ng grasya at pagpapala sa Diyos, kailangan maging malinis ang ating mga kalooban, ang iyong isip, puso at damdamin. Yan nga po ang aking assignment sa inyo. Ngayon pong panahon ng Kwaresma, kung maaari po, pinapaalalahanan ko na naman kayo. Please go to confession. Magkumpisal po kayo sa pari. Maghanap po kayo ng kumpisalang bayan. Meron po nagtanong sa akin, merong nag-message, sabi, Father, parehas na po kaming matanda. We are 70 plus years old. May sakit na po kami, hindi po kami makalabas sa bahay. Gusto man po naming magkumpisal, gusto man po namin pumunta sa simbahan, hindi na po namin magawa. Ano pong magagawa namin para kami ay mapatawad sa aming mga kasalanan? So, sabi ko po sa kanila, at ito din po ang habiling ko sa inyo, kung napaka-imposible po sa inyo na pumunta sa simbahan, na lumapit sa pari, please pray the confiteor or the act of contrition. Yung pong dinadasal natin sa misa, I confess to Almighty God. You pray that, no? At sa pagpapakumbaba, malalim na pananampalataya, tiwala kayo na kayo ay pinapatawad ng Diyos. Mas mabutit, mas maganda kung kayo po ay may katandaan na. Mare-request niyo po sa inyong parokya na kayo ay bisitahin ng pari para kayo din po ay makatanggap ng anointing of the sick. At kung kayo po ay bibigyan ng banal na langis ng pari, you can then request for a confession from that priest. Pero napaka-imposible po, napakahirap para sa inyo ang magkumpisal. Sabihin niyo po, dasalin niyo araw-araw yung confiteor, act of contrition. I confess to Almighty God. Sabihin niyo, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos na kayo ay nagkasala. And also remember that the best apology is a changed life. Walang kwenta yung ating paghingi ng sorry kung hindi naman tayo nagbabago sa ating mga kasalanan. Di po ba? So, kung kayo ay hihingi ng patawad sa Diyos, siguraduhin nyo na may babaguhin kayo sa inyong pag-uugali. Kung kayo ay hihingi ng kapatawaran sa Diyos, siguraduhin nyo na babaguhin nyo din yung inyong mga nakasanayan, yung mali na inyong ginagawa araw-araw. Okay? So, sana po yung mga kayang pumunta sa simbahan, please receive the sacrament of reconciliation. Para pag malinis ang ating budhi, ang ating puso at damdamin, mas matatanggap natin ang pagpapala ng Diyos. Sobra-sobra, aapaw sa buhay natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sa